Minsan, hindi ang karaniwang hinahanap ng mga doktor ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Kahit 20 espesyalista ay hindi matukoy kung ano ang unti-unting pumapatay sa bilyonaryo. Pero ang babaeng naglilinis ng sahig ang nakakita ng bagay na hindi nila napansin. Palala ng palala ang kalagayan ni Leonardo Russo sa loob ng kanyang suite sa ospital na nagkakahalaga ng 4 na milyong dolyar. Patuloy ang pag-iingay ng mga makina at ang mga pinakamahusay na doktor sa buong bansa ay may mga seryosong mukha. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, papalapit na ang kamatayan. Tahimik na pumasok si Elena Moretti para sa kanyang karaniwang night shift gaya ng dati, walang nakapansin. Dahil kakaunti na lang ang mga tao sa paligid, nagmistula siyang bahagi ng background. Nilanghap niya ang matapang na amoy ng antiseptiko, halong pabango at may isa pang amoy. Isang bakas ng metal ang tila nakabitin sa hangin. May kakaiba, umigkas ang kanyang instinct, hinubog ng maraming taon sa pag-aaral ng chemistry. Tumigil siya sa paglalakad. Ang bahagyang dilaw sa mga kuko nito, ang hindi pangkaraniwang pagkalagas ng buhok, ang bahagyang pagbabago sa kulay ng gilagid, bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Sa isip niya, buo agad ang sagot, malinaw na parang isang formula sa loob ng beaker. Alam niya kung anong lason ang may kagagawan, pero sino ba naman ang maniniwala sa isang tagalinis kung mismong grupo ng mga dalubhasang doktor ay hindi ito matukoy? May lihim na bahagi ang Johns Hopkins Medical Center, isang eksklusibong wing kung saan nagbabayad ng malaki ang mga mayayaman para sa pribasiya at katahimikan. Ang silid ni Leonardo Russo ay hindi mukhang ospital. Mas kahalintulad ito sa isang marangyang hotel suite na may makikinis na panel ng kahoy na tumatago sa mga kagamitang medikal at malambot na ilaw na nagbibigay ng tahimik na pakiramdam. Gumastos ang bilyonaryong tech mogul para madala ang pinakamahusay na mga doktor sa Amerika. Determinado siyang tuklasin ang dahilan ng kanyang lumalalang kalagayan. Tahimik na pinunasan ni Elena ang mamahaling muebles at mga ibabaw. Sa edad na 38, maingat at sanay na ang bawat kilos niya. Tinuruan siya ng buhay na maging mabilis at epektibo. Isa siyang single mom, nagtatrabaho sa gabi, kadalasang hindi pinapansin. Pero matalas ang kanyang mga mata. Napapansin niya ang mga pattern at sintomas na binabaliwala ng iba. Ilang hakbang lang ang layo, nagsasalita si Dr. Marcus Hale sa kanyang team ng mga doktor. Kagalang-galang, may uban at edukado sa Harvard, ang kanyang tinig ay may natural na autoridad. Mga Ginoo, sabi niya, wala na tayong magamit na karaniwang solusyon. Ang kalagayan ni Ginoong Russo ay hindi tumutugma sa anumang karaniwang sakit. Patuloy ang pagkasira ng kanyang atay. Bumibilis din ang pagbagsak ng kanyang sistemang nerbiyos. Kailangang maghanap tayo ng mas kakaibang posibilidad. Nakayuko si Elena, tahimik na nakikinig. Sanay na siyang makinig ng mabuti mula pa noong kolehiyo, tahimik na nagsusulat habang hinihimay ang bawat detalye. Nooy nangunguna siya sa kursong chemistry, may scholarship, at patungo sa isang kinabukasang puno ng pag-asa sa medical research. Ngunit nagbago ang lahat ng mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Iniwan sa kanya ang responsibilidad sa mga kapatid. Umalis siya sa pag-aaral kalagitnaan ng semestre, ipinangakong babalik, pero hindi na siya nakabalik. Kailangang tapusin ng cleaning team ang trabaho nila, mariing sabi ni Doktor. Halin ang mapansin si Elena, hindi na kailangang banggitin ang kanyang pangalan para paalisin siya. May mas mahahalagang usapan kami. Sapat na yon. Bahagyang tumango si Elena, pinanatiling kalmado ang ekspresyon kahit paramdam niyang muli siyang tinamaan. Ang nakikita lang nila ay ang kanyang uniforme. Hindi ang matalim na isipan sa likod nito, pero hindi kailanman nawala ang pagmamahal ni Elena sa chemistry.
Nagbabasa pa rin siya ng mga libro sa library tuwing gabi, nanonood ng science lectures sa kanyang cellphone at nagbabasa ng academic journals tuwing break sa trabaho. Patuloy siyang natuto kahit wala na siyang diploma para patunayan ito. Habang naglilinis, napatingin siya sa medical chart ni Russo. Ang mga sintomas, pananakit ng ugat, pagkalagas ng buhok, problema sa tiyan, ay tumatak agad. Sa hiwalay na pagtingin, tila magkakaibang issue. Pero kung pagsasamahin may pattern siyang kilala, dumaan si doktor. Halis sa tabi niya, hindi man lang siya nilingon, umurong na lang siya palayo, para bang bahagi lang ng dingding. Araw-araw niya akong dinadaanan na parang wala ako, naisip niya. Kaya hindi niya kailanman nakikita ang mga nakikita ko. Napatingin siya sa mga personal na gamit ni Russo, mamahaling mga gamit pangkalinisan na maayos ang pagkakaayos sa banyo. Isang bagay ang tumawag ng pansin niya, isang imported na hand cream. Napansin niyang iba na ang posisyon nito kumpara sa nakaraang araw. May gumamit nito o inilipat man lang. Tanda niya agad yon. Sa chemistry, ang pinakamaliit na pagbabago ang madalas nagdadala ng pinakamalaking sagot. Bumukas ang pintuan ng suite ng marahan at isang lalaking elegante ang bihis ang pumasok. Nakalagay sa kanyang badge ang pangalang Thomas Jimenez. Kilala siya ni Elena, dati siyang katunggali ni Russo sa tech industry. Ngayon ay laging nasa tabi nito habang may sakit. Nagpapahinga si Leonardo, sabi ni Doktor. Hal, wala pa ring pagbabago. Dinala ko ang paborito niyang hand cream, sagot ni Jimenez, sabay patong ng isang makintab na itim na garapon sa nightstand. Galing ito sa Switzerland. Isa lang to sa ilang bagay na hindi nagpapairita sa balat niya. Napansin ni Elena kung gaano kaingat niyang inilagay ang garapon. Eksaktong-eksakto sa posisyong madalas gamitin. May kakaiba sa kilos na iyon, masyadong tiyak, masyadong sinadya. Kalaunan, habang naglilinis siya sa kalapit na kwarto, narinig niya ang usapan ng dalawang medical residents tungkol sa kaso ni Russo. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong mga sintomas, sabi ng isa. Parang tatlong magkaibang sakit ang sabay-sabay na nangyayari. Akala ni Hale parang autoimmune chain reaction ito, sagot ng isa pa, pero puro salungat ang resulta ng mga test. At sa kabila nito, isa sa pinakamayayamang tao sa mundo ng teknolohiya ay unti-unting nanghihina habang ang pinakamagagaling na isipan ay patuloy na naghahanap sa dilim. Nanatiling nakatigil si Elena, muling bumubuo ng mga piraso sa kanyang isipan na parang chemical equation na malapit ng maging balanse. Ang mga sintomas, ang hindi maipaliwanag na paghina, ang paulit-ulit na presensya ng mamahaling hand cream, unti-unting pinagdugtong ni Elena ang lahat. Nagsimulang mabuo ang isang teorya, pero kailangan pa niya ng oras, ng mas maraming detalye. Nang gabing iyon, tahimik niyang binago ang kanyang routine para makapasok muli sa suite ni Russo habang ito'y natutulog. Sinamantalan niya ang tahimik na mga oras para pag-aralan ng updates sa kanyang medical chart. Inaalala ang bawat bagong sintomas. Lalo itong bumagay sa teorya niya. Para sa isang may background sa chemistry, hindi na maikakaila ang pattern. Pagkatapos ng shift, humarap si Elena sa salamin sa banyo ng mga staff. Ang uniformeng nakikita sa salamin ay payak, hindi kapansin-pansin. Halata ang pagod sa kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay alerto, matalim, may tahimik na kumpiyansa ng isang taong siguradong tama siya. May invisible na pader sa pagitan niya at ng mga doktor, isang harang na hindi gawa sa kaalaman kundi sa estado sa buhay. Hindi nila ako nakikita, bulong niya sa sarili, pero nakikita ko ang lahat. 2:17 ng madaling araw, biglang nag-ingay ang mga alarma. Nag-anunsyo ng code blue sa buong pasilyo. Nasa katabing kwarto si Elena at napahinto sa narinig. Nagdagsaan ang mga doktor, mabilis na dumaan sa kanyang harapan. May malubhang nangyari kay Leonardo Russo.
Mabilis ang tibok ng puso ni Elena habang lumalapit siya sa pinto, bahagyang nakabukas. Sa loob, puno ng tensyon ng silid. Tumaas ng bigla ang liver enzymes, bumibigay ang kidneys, halos hindi na siya tumutugon. Ulat ng isang batang resident, halatang tensyonado, mabilis na pumasok si doktor. Hali, agad na inako ang pamumuno. Magpa-run ulit ng full toxicology panel, utos niya. May nagpapagana ng ganitong pagbagsak ng buong katawan. Lumapit pa ng kaunti si Elena. Ang kanyang pag-usisa ngayon ay sinamahan ng pag-aalala. Mabilis ang tunog ng mga monitor. Agad na nagbigay ng emergency treatment ang mga nurse. Nagsalita si Dr. Morales, isa sa mas batang doktor. Pwede bang environmental, baka sa pagkain, tubig, o baka sa mga gamit niyang personal? Tiningnan siya ni Dr. Hale ng malamig. Na-test na natin lahat dito ng 2 beses. Mag-focus tayo sa mga tunay na medikal na dahilan, hindi sa mga haka-haka. Tumahimik si Dr. Morales, halatang napahiya. Nagpatuloy ang team at pansamantalang na-stabilize si Russo. Nang humupa ang kaguluhan at umalis na ang staff para mag-usap, tahimik na pumasok si Elena sa suite. Lumapit siya sa chart, inaral ang pinakabagong mga entry. Tugma ang mga bagong sintomas sa landas ng kanyang iniisip. Muli siyang napatingin sa counter ng banyo at sa garapon ng hand cream sa nightstand. Ang bahagyang kintab nito sa ilalim ng ilaw ay muling nagpaalala sa kanya ng lecture noong kolehiyo tungkol sa mga lason, tungkol sa heavy metal poisoning. Lumapit siya kay Russo, tinitigan ang mga kuko. Nandoon iyon ang parehong bahagyang pagbabago sa kulay, ang partikular na uri ng pagkalagas ng buhok, ang parehong pattern ng pananakit ng tiyan na tinalakay noon sa toxicology seminar. Napasinghap siya ng mahina. Lahat ng sintomas ay tumutugma sa thallium poisoning, eksaktong-eksakto sa pinag-aralan niya noon. Pwede bang hindi ito napansin ng napakaraming doktor? Ang ilan sa pinakamahusay sa buong bansa. Huminto saglit si Elena sa katahimik na lumapit kay Sophie, isang night nurse na minsan na rin niyang nakausap ng maayos. Pasensya na, sabi niya sa mahinang boses. May nakaisip na ba ng posibilidad ng thallium poisoning kay Ginoong Russo? Tinutugma lahat ng sintomas. Nagiba ang mukha ni Sophie, ang dating pagiging magiliw ay napalitan ng magalang na pag-aalinlangan. Elena, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero ang mga doktor dito, sila ang pinakamagagaling. Maniwala ka. Bubuka pa sana ang bibig ni Elena, pero pinutol siya ni Sophie, malamig na ang tono. Kung tapos ka ng makinig, kailangan pa ring linisin ang banyo. Hayaan mong ang mga doktor ang mag-diagnose. Umatras si Elena na mula ang pisngi sa hiya. Bumalik siya sa kanyang cart, dama ang bigat ng pagtanggi. Pero hindi nagbago ang linaw sa kanyang isipan. Sigurado siya, thallium ang dahilan. Ang natitirang tanong, handa ba siyang isugal ang lahat, ang kanyang trabaho, ang kanyang seguridad para marinig? Habang itinutulak ang cart sa pasilyo, puno ng pangamba ang kanyang isipan. Hindi random ang mga sintomas, lahat ay tumutugma sa teorya niya. Pamamanhid, lumalalang pananakit ng tiyan, pagkalagas ng buhok sa isang partikular na paraan. Naalala niyang sinabi ng kanilang toxicology professor na ang thallium ay lasong gamit ng mga tagalason. Halos imposibleng matukoy, maliban na lang kung sadyang hahanapin at kayang gayahin ang maraming magkaibang karamdaman. Tinapos niya ang natitirang oras ng kanyang shift na parang robot. Ang isip ay nakatutok lang sa lumalalang kalagayan ni Russo. Pagka-uwi niya, dumiretso si Elena sa kanyang lumang estante at kinuha ang isang gamit na libro mula sa universidad. Binuksan niya ito sa kabanata tungkol sa mabibigat na metal toxicity. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang bawat linya ay lalong nagpapatibay sa alam na niya. Thallium, walang amoy, walang lasa, madaling nasisipsip sa balat. Kayang magdulot ng pagbagsak ng buong sistema ng katawan nang hindi agad natutuklasan.
At isa sa mga karaniwang paraan ng paghahatid nito, mga cream para sa balat. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating sa ospital kaysa sa nakasanayan. Sinundan ng kanyang mga mata si Thomas Jimenez habang pumapasok sa suite ni Russo. May dalang isa na namang garapon ng mamahaling hand cream. Gaya ng dati, iginiit nitong iyon lang ang tanging brand na kaya ni Russo. Inilagay pa niya ito sa mga kamay ni Leonardo habang nakangiti at mahinang nakikipagkwentuhan. Matalas ang pagmamasid ni Elena. Masyadong maingat ang kilos nito, parang paulit-ulit na ensayado. Sobrang perpekto para sa isang delikadong gawain na ginagawa sa harap ng lahat. Hindi uubra ang direktang pagharap na isang tabi na siya noon. Kailangan niya ng ebidensya. Isang bagay na hindi matatanggihan kahit ni doktor. Hale, lalo pang tumatag ang kanyang determinasyon. Kaunting oras na lang ang natitira para kay Leonardo. Patuloy na lumala ang kondisyon nito kada oras. Tahimik na binabantayan ni Elena ang bawat pagbabago sa pamamagitan ng usapan ng mga nurse at sulyap sa mga chart na naiiwan. Alam niyang kailangan na niyang kumilos. Habang break niya, pumunta siya sa pampublikong computer sa family lounge ng ospital. Naghahanap siya ng mga kumpirmadong kaso ng thallium poisoning at ikinumpara ito sa mga nakita niya. Nakakakilabot ang pagtutugma. Paglala ng pinsala sa mga ugat, pagkalagas ng buhok na may partikular na pattern sa ugat, pagtigil ng sistema ng pagtunaw, lahat ay swak. Pero bakit hindi ito nakita at paano ito na ipapasok sa katawan nang hindi napapansin? Kumuha siya ng papel ng ospital at nagsimulang magsulat, bahagyang nanginginig ang kamay. Bumuhos ang mga salita, klinikal, detalyado at may pagkaapurahan. Suriin kung may thallium poisoning, klasikong sintomas. Sinulat niya ito ng diretsyo at iniwan sa ilalim ng tumpok ng papeles sa clipboard ni doktor. Hali habang nililinis ang opisina nito. Isang tahimik na hakbang ng paghingi ng tulong, huling tangkang mapakinggan siya. Kinabukasan muling mas maaga siyang dumating. Tumayo siya malapit sa conference room kung saan nagtitipon ang mga doktor. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, narinig niya ang boses ni doktor. Hale, may halong pangungutya. At ngayon, aniya habang nakangisi, pati raw cleaning staff marunong nang mag-diagnose. May marahang halakhak na sumunod, umaalingaw-ngaw sa loob ng silid. May nagiwan ng anonymous note tungkol sa thallium poisoning, dagdag pa ng ibang doktor. Ginawa na natin ang heavy metal panel sa unang round ng tests, sabi ng isa pa. Eksakto, standard procedure, sagot ni Hale ng malamig. Baka sa susunod, ang janitorial team na ang mag-o-opera. Sumikip ang dibdib ni Elena, mahigpit ang pagkakakapit niya sa hawakan ng cart hanggang pumuti ang mga buko ng daliri. Masakit ang pangungutya, pero hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay mailigtas ang isang buhay. Hindi sila makikinig sa isang sulat. Kailangan niya ng ibang paraan. Naalala niya si Dr. Morales, tila mas bukas ang isip nito, hindi kasing sarado ng iba. Nang hapon na iyon, inayos ni Elena ang kanyang routine para magtagpo sila ng landas. Habang palabas si Dr. Morales mula sa isang silid, lumapit siya ng may kalmadong pagkaapurahan. Pasensya na po, Doktor. Morales, sabi niya, mahinahon pero matatag ang tono. Tungkol ito kay Ginoong Russo, naniniwala akong nalalason siya, thallium. Tugma ang lahat ng sintomas, napahinto ito halatang nabigla. Iyan ay hindi pangkaraniwang hinala, sagot nito ng maingat. Pero ginawa na namin ang toxicology panel para sa heavy metals. Tumango si Elena. Pero kung paunti-unting nilalagay araw-araw, baka hindi umabot sa level na mapapansin sa test. Yung hand cream niya, naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Mabilis na putol nito habang tumingin sa relo. Talaga, pero kailangan ko nang dumiretso sa isang konsultasyon. Baka mas mabuting sabihin mo na lang sa isa sa mga nurse. Tumalikod ito at umalis. Nakatayo lang si Elena sa hallway, muling binalot ng pakiramdam ng pagiging di nakikita.
Maya-maya habang nagmamop siya sa hallway, lumapit ang isang lalaking naka-uniforme, ang head of security. Miss Moretti, malamig ang boses nito. May mga reklamo kaming natanggap na nakikialam ka sa usaping medikal. Ito ay babala. Alamin ng iyong tungkulin. Kapag lumampas ka pa ulit sa linya, may kapalit yan. Nilunok ni Elena ang kabog ng dibdib at tumango. Hindi makapagsalita dahil sa bigat ng lalamunan. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi sa takot, kundi sa matinding frustrasyon. Hindi sila makikinig. Maliban na lang kung mapipilitan sila. Kailangan niya ng ebidensyang hindi matatawaran, isang bagay na hindi nila kayang tawanan. Pero para makuha iyon, kailangan niyang lumampas sa hangganang maaaring magbuwis ng trabahong pinagkakakitaan niya para sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng break room, mag-isa siyang nakaupo, hindi man lang nagalaw ang kanyang hapunan. Mabigat ang pasyang kinakaharap niya. Kaunting oras na lang ang natitira para kay Leonardo Russo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Hindi na lang ito tungkol sa pride at sa totoo lang, hindi naman talaga iyon ang dahilan. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Nagpasya na siya, kakailanganin niya ng ilang gamit panlinis, palihim na pagpasok sa laboratorio ng ospital at tamang tiyempo. Kaya niyang gawin ang mga chemical na test ng mag-isa. Naalala pa rin niya ang mga proseso kahit 15 taon na ang lumipas. Bukas, ipapakita niya sa kanila ang ayaw nilang makita. O mawawala ang lahat sa kanya sa pagsubok. Nang hapon ding iyon, bumalik si Thomas Jimenez. Maikli lang ang pagbisita niya, 15 minuto lang, pero malinaw na may layunin. Mula sa kanyang pwesto sa pasilyo, pinanood ni Elena habang sinisigurado nitong nakikita ang mamahaling hand cream at madaling maabot. Iminungkahi pa niya sa day nurse na baka makatulong sa pagpapakalma kay Leonardo Russo kung ipapahid ito sa kanyang mga kamay at braso. Tumango ang nurse at sinunod ang payo, walang kamalay-malay sa hinala ni Elena. Pagkaalis ni Jimenez, tahimik na pumasok si Elena sa suite ni Russo para linisin ang banyo. Pinagmasdan niya ang makintab na itim na lalagyan gamit ang mata ng isang sanay. Walang ibinibigay na palatandaan ang elegante nitong packaging. Pero nang buksan niya ito at sinuri ang cream sa ilalim ng ilaw, napansin niya ang halos hindi makita ngunit pamilyar na kumikislap na metallic sheen. Hindi niya basta pwedeng kunan ito ng sample, magtatanong ang mga tao, kaya naghintay siya. Nang magpalit ng shift at walang bantay, saglit ang silid, kumilos si Elena. Mabilis at tahimik, kumuha siya ng kaunting cream gamit ang sterile specimen container mula sa supply closet. Parang natural lang nang inilagay niya ito sa bulsa ng kanyang uniforme. Kinagabihan sinundo niya ang mga anak mula sa bahay ng kapitbahay. Halos hindi lumingon sina Mateo, 12 anyos, at Maya, 14 anyos, mula sa kanilang aralin, sanay na silang mag-isa. Ang mga take-out sa counter at ang mga papel sa sahig ay nagsasabi na ng lahat. "Ma'am, ayos ka lang ba?" Tanong ni Maya na pansin ang tensyon sa mukha ng ina. Napilitang ngumiti si Elena. May komplikadong bagay lang sa trabaho, wala kang dapat ipag-alala. Nang tumahimik ang bahay at natulog na ang mga bata, inilatag ni Elena ang kanyang mga papel sa mesa sa kusina. Mga lumang textbook, nakaprint na artikulo at mga notang ginawa niya nitong mga araw. Isa-isa niyang sinuri ang lahat ng sintomas ni Russo. Sa sinumang may kaalaman sa toxicology, halata na. Pero bakit walang ibang nakapansin? Dahil walang naghahanap. Bihira ang thallium poisoning, halos nakalimutan na parang sa isang kwento ng espiya, hindi sa isang kilalang ospital. At kahit itest man ito, ang mabagal at tuloy-tuloy na dosage ay kayang hindi makita sa karaniwang screening. Walang nag-isip na posibleng unti-unting lasunin ang isang tech billionaire ng isang taong malapit sa kanya.
At lalong walang nakikinig sa isang kasambahay. Napatingin si Elena sa unipormeng nakasabit sa likod ng pinto. Paalala kung gaano siya kadaling isnabin ng mga tao. Pero ang pagiging hindi pansin ang siyang nagbibigay sa kanya ng pagkakataong ito. Bukas, isusugal niya ang lahat. Hindi lang niya ilalantad ang lason, ipapakita rin niya na naroon siya. Maaga siyang dumating kinabukasan, kalmado ang puso pero nag-uunahan ng mga iniisip. Kasama ng regular niyang panlinis, may dala siyang maliit na bag. Nandoon ang ilang karaniwang gamit sa bahay, baking soda, aluminum foil, mga lalagyan mula sa cafeteria, karaniwan lang para hindi pagdudahan. Pero sa tamang proseso at kaalaman niya sa chemistry, may silbi ang lahat. Ang una niyang layunin, makakalap ng hindi mapapasubali ang ebidensya. Ngayon, hindi lang siya maglilinis. Patutunayan niya ang katotohanan. Inakma ni Elena ang kanyang routine sa morning rounds ng mga doktor, tahimik na nakikinig sa mga update tungkol sa kalagayan ni Leonardo Russo. Akma ang mga sintomas sa thallium poisoning, lumalalang nerve damage na umabot na sa pagsasalita, pagkalagas ng buhok sa particular na pattern at ang mabilis na paghina kahit may advanced na gamutan. Habang nililinis ang banyo, kumuha siyang muli ng kaunting cream, ipinahid ng bahagya sa daliri. Nandoon ulit ang bahagyang kumikislap na metallic sheen, mahina pero hindi malalampasan ng sinumang sanay tumingin. Sa isang maintenance closet na malayo sa mga silid ng pasyente, nagsimula si Elena. Mabilis siyang naghanda ng gamit, bawat galaw tiyak at kontrolado. Hindi man ito laboratorio, pareho lang ang agham. Ginawa na niya ito noong kolehiyo, sanay sa paggawa gamit ang limitadong kagamitan. Malinaw ang resulta ng improvised test, positibo sa thallium. Kinunan niya agad ito ng larawan gamit ang kanyang telepono, matibay at malinaw ang ebidensya. Sunod niyang sinuri ang visitor logs ng silid ni Russo at nakita ang malinaw na pattern. Si Thomas Jimenez, dating karibal sa negosyo na ngayoy tinuturing na kaibigan, ay regular na bumibisita at tuwing dumadalaw ay may daladalang parehong hand cream. Tugma ang timing sa paglala ng mga sintomas ni Russo. Pagdating ng 2:00 ng hapon, may narinig si Elena, magkakaroon ng emergency conference sa suite ni Russo. Lahat ng nangungunang espesyalista ay darating. Opisyal na kritikal ang kondisyon ni Russo. Ngayon na ang tamang oras, wala nang atrasan. Nagpalit siya ng malinis na uniforme, inayos ang kanyang ID badge at isinilid sa bag ang lahat ng nakalap niya, mga resulta ng pagsusuri, tala ng mga bumisita, timeline ng mga sintomas at mga kaugnay na artikulong medikal. Habang naglalakad papunta sa suite, paulit-ulit niyang inaayos sa isip ang sasabihin niya. Binabalikan ang mga lektura sa toxicology na dati niyang kabisado. Sa loob ng silid, mabigat ang atmosfera, puno ng pagod at pagkadismaya. Nakatayo ang mga doktor sa paligid ng kama, tahimik at tensyonado habang ipinapaliwanag ni doktor. Hali ang isa na namang nabigong plano sa paggamot. Kumatok si Elena ng isang beses at pumasok ng walang pag-aalinlangan. Napalingon ang lahat, napakunot noo si doktor. Hali. Isang close medical meeting ito, pakilabas kaagad. Si Ginong Russo ay nalalason sa thallium. Mariin na sabi ni Elena, mas malakas kaysa sa inaasahan niya. At kaya ko itong patunayan. Nanigas si doktor. Hali, security. Tugma ang lahat ng sintomas, sabi niya habang lumalapit sa mesa at inilapag ang dala niyang mga dokumento. Progressive neuropathy na umaakyat, matinding pananakit ng tiyan, pagkawala ng memorya at paghina ng kognitibong kakayahan. Ang pagkalagas ng kanyang buhok ay eksaktong inilarawan sa toxicology literature. Itinuro niya ang ginawang test result. Ito ay positibong reaksyon para sa thallium. Sinuri ko ang sample mula sa kanyang hand cream, ang imported na Chamberlain brand. Araw-araw niya itong ginagamit.
Tahimik ang buong silid na absorb sa balat nagdudulot ng mabagal at palihim na pagkalason sa loob ng ilang buwan. Kalokohan, mariing sabi ni doktor. Hale, puno ng pagdududa ang tinig. Isa kang kasambahay, hindi doktor. Hindi na tinag si Elena. Diretso ang tingin niya. Top chemistry student ako noon sa Johns Hopkins bago ako dalhin ng buhay sa ibang landas. Mahinahong sagot niya. Ang lason ay inilalagay sa hand cream na dinadala ni Thomas Jimenez tuwing bumibisita siya. Tugma ang paglala ng mga sintomas sa bawat pagdalaw niya. Ipinakita niya ang kanyang findings sa malinaw at maayos na paraan, itinuturo ang mga log ng bisita at detalyadong chart ng pag-usbong ng karamdaman. Masinop ang kanyang pagsusuri nakabatay sa kaalamang toxicology na sa kabila ng mga taon ng pagkakahiwalay sa universidad ay hindi kumupas. Hindi ito makikita sa karaniwang screening ng heavy metals, dagdag niya. Mabagal ang exposure at nananatiling mababa sa threshold ang level ng thallium. Pero sa paglipas ng panahon, malinaw na ang epekto, dugtong niya. Muling nanahimik ang lahat. Bumukas ang bibig ni doktor. Hale na tila sasalungat muli pero natigilan siya at binalikan ng mga chart para muling suriin. Si Dr. Morales, isang batang doktor na hindi pinansin kanina, ay lumapit na may bagong interes. Sa totoo lang, tumutugma ito sa timeline ng mga sintomas. Sabi niya, madaling hindi ito mapansin sa mga ginawa nating tests. Tumango ang isa pang espesyalista, ang pagkalagas ng buhok at pagkasira ng nerbiyos, parehas na klasikong senyalis ng thallium exposure. Lalong bumigat ang katahimikan habang unti-unting nauunawaan ng 20 batikang doktor ang kanilang hindi nakita at kung sino ang nakakita nito. Thallium poisoning ito, mahinang sabi ni Elena pero matatag. Kung alam mo kung ano ang hahanapin, hindi mo ito mapagkakaila. Nanatili siyang nakatayo sa gitna nila kahit na nagpapalitan ng tingin ng mga eksperto. Mabilis ang tibok ng kanyang puso pero kalmado ang itsura. Ang ginawang test sa loob ng isang janitor's closet gamit ang limitadong kagamitan ay isang malaking sugal. Hindi ito kasing ayos ng nasa tunay na laboratorio, pero matibay ang chemistry. Kumpirmado ang presensya ng thallium. Paano mo ito na-verify? Tanong ni Dr. Winters, isang toxicologist, may halong pagdududa pero interesado. Sodium rhodizionate, mabilis na sagot ni Elena. Inangkop para sa field use. Hindi mapagkakaila ang pagbabago ng kulay kapag may thallium ions tinaas ni Dr. Winters ang kilay, halatang humanga. Iyan ay isang advanced test, bihirang gamitin sa labas ng mga specialized lab, komento niya. Bahagi iyon ng Advanced Toxicology Unit, sagot ni Elena. Elective ko nung second year sa chemistry, class ni Professor Harrison. Pagkarinig ng pangalan, may mga mukhang biglang nagliwanag sa pagkakakilala. Harrison? Mula sa Johns Hopkins? Tanong ni Dr. Morales, nanlalaki ang mata. Isa ako sa klase niya isang semester. Tahimik na sagot ni Elena, may bahagyang aninong pagsisisi sa mukha. Bago ako napilitang tumigil, dagdag niya habang pinagmamasdan ni Doktor. Hali ang kanyang makeshift test results na may pag-aalinlangan pero seryosong pansin. Hindi niya kayang pasinungalingan ang mga ebidensyang nasa harapan niya, gaano man ito kadikaraniwan. Itinuro ni Elena ang detalyadong timeline. Ipinapakita ng pattern ng concentration na sinadya at tuloy-tuloy ang exposure. Sa bawat paglalagay ng cream, may maliit na dosis ng lason. Hindi agad nakamamatay, pero unti-unting naiipon sa katawan. Ang paglala ng mga sintomas ay sumasabay sa mga pagdalaw ni Hinoong Jimenez. Nagbago ang timpla sa silid. Ang mga espesyalistang kanina lamang ay walang pakialam, ngayoy nagtatanong ng teknikal na detalye. Sinagot ni Elena ang lahat ng malinaw gamit ang eksaktong terminolohiyang siyentipiko. Sa bawat sagot niya, unti-unting nababago ang tingin nila sa kanya. Hindi na lang siya basta babae sa uniforme ng housekeeping. Nakita nila ang talino, ang training,
at ang katumpakan niya. Binuksan ni Dr. Morales ang pinakabagong lab results ni Russo sa kanyang tablet. Kung magsasagawa tayo ng partikular na pagsusuri para sa thallium, sabi ni Elena, tinapos ang iniisip ng doktor, makikita ninyong mataas ang level nito, lalo na sa mga hibla ng buhok mula sa nakaraang 3 buwan. Kitang-kita roon ang timeline ng pagkalason. Ganap nang nagbago ang atmosfera sa silid, wala na ang mga pagdududa at panlilibak. Ang natira na lang ay propesyonal na pagkaapurahan at respeto. Gumuho ang dating hierarchy na pumipigil sa kanya dahil sa kaalaman. Mag-order agad ng dedicated thallium test, utos ni Dr. Morales. Bumasag sa katahimikan. 2 espesyalista ang agad kumilos, kinuha ang hand cream para sa pagsusuri at naghanda ng bagong blood samples. Samantala, nanatiling nakatayo si Doktor. Hayle, nakatitig pa rin sa datos na inilatag ni Elena. Ang kanyang mukha ay salit-salitang nagpapakita ng pagtanggi, pagkaunawa at sa huli, pilit na pagtanggap. Kung tama ka, sabi niya ng pause, ibig sabihin, lalo lang lumala ang kalagayan niya dahil sa mga treatment na binibigay natin. Tumango si Elena. Walang bisa ang chelation therapy para sa mercury kung thallium ang sanhi. Kailangan niya ng Prussian blue. Iyan ang tamang antidote. Kumakapit ito sa thallium at pinipigilan ang karagdagang absorption. Nagkatinginan ng mga doktor sa paligid ng silid. Muling nire-review sa isipan ang kanilang mga diagnosis. Bigla, isang nurse ang bumalik, hingal at nagmamadali. Nandito na po ang toxicology results, mataas ang thallium levels. Agad na nagkaroon ng abalang kilos, may mga utos na isinigaw, inilunsad ang bagong treatment plan at inabisuhan ng security tungkol kay Thomas Jimenez. Muling nagsalita si Elena, kalmado sa gitna ng kaguluhan. Patingnan ninyo ang security cameras. Naniniwala akong naglagay si Jimenez ng kaunting cream sa sarili niyang kamay sa harap ng iba para mukhang ligtas ito, tumango si Dr. Morales. Hiningi na namin ng footage pero paano mo nalaman? Kapansin-pansin ang pattern, paliwanag ni Elena. Lagi siyang may dalang parehong produkto at sa bawat pagkakataon agad lumalala ang kalagayan ni Ginoong Russo. Dumating ang head of security ng ospital. Napanood na namin ang footage, kumpirma niya. Nagmanipula si Jimenez ng cream habang mag-isa sa silid. Naalerto na ang FBI. Samantala, nakatanggap na ng unang dose ng Prussian Blue si Ginoong Russo. Kinumpirma ng karagdagang blood tests ang diagnosis ni Elena. Muling nagbago ang mood sa silid. Wala na ang mabigat na kawalang pag-asa. Pinalitan ito ng panibagong pag-asa. Matapos ang mga linggo ng pangamba, unti-unting bumalik sa normal ang vital signs ni Leonardo Russo sa loob lamang ng 3 oras. Nanatili si Elena malapit sa pader, halos hindi napapansin sa gitna ng kaguluhan. Mahalagang bahagi siya ng nangyari, pero muli siyang naisantabi. Lumapit si Doktor. Halika launan, hindi na kasing tikas ang tindig at mas malambot ang tinig. Ang ginawa mong interbensyon ay... Tumigil siya, nahihirapan hanapin ang salita. Tama, lubos na tama. Bahagyang tumango si Elena, kalmado ang mukha kahit may emosyon sa ilalim. Makapangyarihan ang pagkilala, pero pinanatili niyang kontrolado ang kanyang ekspresyon. Paano mong nakita ang hindi nakita ng 20 espesyalista? Tanong ni Hale. Talagang nagtataka. Simple lang ang sagot ni Elena. Invisible ako, nanonood ng hindi napapansin. Kaya kong mapansin ang mga bagay na nalalampasan ng iba. At hindi ko kailanman nakalimutan ang training ko. Kahit lumayo ang buhay ko roon, bahagyang yumuko si Doktor. Hale, may utang kaming lahat ng pasensya sa iyo. Bago pa siya makapagsalita muli, biglang nagbago ang tunog sa mga monitor. Nagigising na si Ginoong Russo. Tumahimik ang silid habang unti-unting bumukas ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa maraming araw. Ano ang nangyari? Mahina niyang tanong, paos at tuyong-tuyo ang boses.
Tumayo si doktor. Hali sa tabi niya, may nakabitin na pagpili sa hangin, kunin ang kredito o sabihin ang totoo. Huminga siya ng malalim, inayos ang tindig at pinili ang huli. Nilalason ka ng dahan-dahan gamit ang thallium, marahan niyang sinabi. Wala ni isa sa amin ang nakakita, pero siya, nakita niya. Tumalikod siya at itinuro si Elena. Ito si Elena Moretti. Siya ang nakaunawa sa nangyayari noong walang ni isa sa amin ang nakapansin. Muling tumahimik ang lahat. Lahat ng mata ay tumuon kay Elena, hindi na may paghatol, kundi may pagkamangha. Nahanap ni Russo ang kanyang tingin, mahina pa rin pero malinaw. Salamat, mahina niyang sabi, dahil nakita mo ang hindi nila nakita. Nagsimulang pumalakpak si Dr. Morales. Isa-isa, sinundan siya ng iba. Di nagtagal na puno ng palakpakan ang buong silid, malakas at hindi mapigilan. Tumindig si Elena, taas noo, ang kanyang tahimik na talino sa wakas ay nakita ng malinaw. Ang dating invisible na linya sa pagitan ng mga doktor at mga manggagawang support staff ay nabasag, marahil tuluyan na. Minsan, ang pinakamahalagang kaalaman ay hindi nakasabit sa pader, mahina niyang sabi. Sa mismong sandaling iyon, naputol ang lahat. Pumasok ang mga ahente ng FB Shuay, kalma at profesional. Matapos ang maikling pag-uusap sa security ng ospital, nagsimula silang kumuha ng pahayag mula sa mga pangunahing saksi. Lumapit ang isa sa kanila kay Elena, si Agent Costa. Kailangan nating maintindihan ng eksakto kung paano mo natukoy ang pagkalason. Sabi niya ng magalang, tinatrato siya na parang kapantay ng mga doktor. Maliwanag ang sagot ni Elena. Nakilala ko ang pattern dahil sa training ko sa toxicology. Tapos kinumpirma ko ito sa pamamagitan ng chemical na pagsubok. At ang background mo ay sa chemistry? Tanong ni Agent Costa. Maingat na tumango si Elena. Hindi ko natapos ang degree ko. Kailangan kong huminto dahil sa responsibilidad sa pamilya. Sa halip na husgahan, magalang na tumango ang ahente. Gayunpaman, posibleng ang mga obserbasyon mo ang nagligtas sa buhay ni Ginoong Russo at nagbigay ng mahalagang ebidensya para sa isang kasong kriminal. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ipinagpatuloy ng mga doktor ang pagbibigay ng tamang lunas. Tahimik na pinanood ni Elena habang unti-unting bumubuti ang vital signs ni Russo, malinaw na patunay na tama ang kanyang naging pagsusuri. Mas malakas magsalita ang data sa monitor kaysa anumang salita. Lumapit si Dr. Morales at magiliw na inalok siya ng upuan. Dapat kang umupo, nakakatayo ka na buong oras. Ang maliit na gestong iyon, ang pagbibigay ng upuan sa isang taong karaniwang hindi pinapansin, ay naging isang mahalagang sandali. Tinanggap ito ni Elena sa isang mahinang, salamat. Ano ang focus mo sa chemistry? Tanong ni Dr. Morales, taos-pusong interesado. Toxicology at pagsusuri ng organic compounds, sagot niya. Nag-aaral ako kung paano matukoy ang mga lason sa kapaligiran. Tumango si Dr. Morales, nag-iisip. Magiging kahanga-hanga kang diagnostisyan. Bahagyang ngumiti si Elena. Iba ang naging plano ng buhay, sabi niya, walang hinanakit. Habang lumilipas ang araw, tahimik na naghanda si Elena upang bumalik sa kanyang karaniwang mga tungkulin. Ngunit malapit sa supply closet, pinigilan siya ni Doktor. Hale, Miss Moretti, panimula niya, may halong pag-aalinlangan ng boses na ipaalam na sa pamunuan ng ospital ang naging papel mo sa kasong ito. Inaprubahan nila ang bayad na administrative leave habang tumutulong ka sa nagpapatuloy na investigasyon. Malinaw ang kahulugan, hindi na akmang bumalik sa paglalampaso ng sahig ang isang taong nakalampas sa 200 espesyalista. Nagbago na ang lahat. Tumango si Elena, batid ang pagbabagong naganap sa loob ng ospital. Tatapusin ko muna ang mga kasalukuyan kong gawain. Napakurap si Doktor. Hale, saka tumango ng taos. Siyempre, habang tinatapos ni Elena ang natitirang bahagi ng kanyang shift, napansin niya ang pagbabago.
Ang mga doktor na dati hindi siya pinapansin ay ngayon ay tumatango ng may pagkilala. Ngumiti ang mga nurse, may halong paggalang at pagmamalaki. Ang pader na matagal nang nagpagkaila sa kanyang presensya ay tuluyang bumagsak. Kinagabihan, paglabas niya sa malamig na hangin, tumigil si Elena sa parking lot. Tumingala siya sa nagniningning na mga bintana ng silid ni Russo, kung saan ang isang lalaki ay buhay at unti-unting gumagaling dahil nagsalita siya at tama siya, hindi iyon yabang, kundi tahimik na kasiyahan. Ang isang mahirap na misteryo ay nalutas, ang katotohanan ay nailantad. Sapat na iyon. Makalipas lamang ang isang oras, dumating ang mga ahente ng FBI, ginawang aktibong crime scene ang dati karaniwang hospital wing. Natagpuan ni Elena ang sarili sa isang maliit na conference room, kalmadong inilalahad sa mga federal na ahente ang bawat detalye ng kanyang obserbasyon at konklusyon. Maingat silang nakinig, matatalim ang mga tanong ngunit may respeto. Na-identify mo ang lason, ang paraan ng paghahatid nito at ang suspect gamit lang ang obserbasyon? Tanong ni Agent Serrano halatang humanga. Maliwanag ang sagot ni Elena. Obserbasyon, chemical testing at dating kaalaman. Nang nakita ko ang pattern, nag-ugnay ang lahat. Hindi ka lang nagligtas ng buhay, patuloy ng ahente. Inilantad mo rin ang isang tangkang pagpatay. Nakakulong na si Tomas Jimenez. Ipinaliwanag nila na base sa paunang investigasyon, corporate sabotage ang motibo, isang mabagal na pagkalason para matanggal si Russo bago ang isang malaking merger. Nang matapos ang pagtatanong, lumabas si Elena sa koridor at agad na napansin ang pagbabago. Ang mga nurse na dati dumaraan lang na walang pansin ay ngayoy tumatango. Ang mga doktor na hindi man lang siya kilala ay ngayon ay nakikipag-eye contact. Lumapit si Dr. Morales, may hawak na kape. Baka kailangan mo ito, matagal ka nang nagsasalita. Tinanggap ito ni Elena ng may mainit na salamat, isang simpleng kilos pero malalim ang kahulugan. Maya-maya habang naghahanda siyang bumalik sa kanyang dating tungkulin, muling lumapit si Dr. Hale. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay napalitan na ngayon ng halatang kaba. Miss Moretti, sabi niya, pormalang tono, gusto kong humingi ng paumanhin sa pagwawalang bahala sa iyong mga saloobin. May pag-aalangan ang kanyang paghingi ng tawad, halatang hindi sanay na umamin ng pagkakamali. Magalang na tumango si Elena, salamat doktor. Hale, nag-atubili siya sandali, saka nagpatuloy. Ang talino mo ang nagligtas sa kanya nang hindi namin makita ang sagot. Naiintindihan ko na yun ngayon. Tiningnan siya ni Elena sa mata. Iba-iba tayo ng pananaw. Minsan, mas malinaw ang katotohanan kapag tiningnan mula sa anggulong hindi inaasahan. Maikling tumango ang lalaki at lumakad palayo. Nasaktan ang kanyang pride pero buo pa rin ang kanyang profesionalismo. Habang ipinagpapatuloy ni Elena ang kanyang trabaho, itinutulak ang cleaning cart sa mga pasilyo, napansin niya ang mga pabulong na usapan sa kanyang likuran. Siya yun, yung tagalinis na nakatuklas ng totoo. Kumalat na ang kwento, ipinasa-pasa sa pamamagitan ng mga bulong at gulat na paghanga. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho sa parehong kalmadong ritmo. Pero lahat ay nagbago na. Ang dingding ng pagiging di nakikita na dati nakapaligid sa kanya ay bumagsak na. Ngayon, higit pa sa kanyang uniforme ang nakikita ng mga tao. Nakikita nila ang talino, lakas at halaga. Nananatili pa rin ang hierarkiya, pero iba na ang galaw ni Elena sa loob nito. Hindi siya higit sa iba, pero hindi na rin siya nasa ilalim. Lumalakad siya na may tahimik na kumpiyansa ng isang taong napatunayang may halaga at hinding-hindi na muling makakalimutan. Sa mga sumunod na araw, naharap ang pamunuan ng ospital sa bagong hamon. Paano ilalarawan ang papel ni Elena Moretti sa isang sistemang mula pa sa simula ay hindi siya pinansin.
ang nakasulat pa rin sa kanyang job title ay Environmental Services Technician, pero regular na siyang kinokonsulta tungkol sa kalagayan ni Ginoong Russo at sa mas malawak na investigasyon. Sa bahay, ipinaliwanag niya ang lahat sa kanyang mga anak sa paraang simple. So, ikaw ang nakahanap ng sagot na hindi nakita ng mga doktor? Tanong ni Mateo, nanlalaki ang mga mata sa paghanga. May napansin akong bagay na hindi nila nakita, mahinahong sagot ni Elena. Minsan, kapag nasa ibang posisyon ka, mas nakikita mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Tahimik si Maya, ang kanyang 14 na taong gulang na anak, saglit bago magsalita. Ibig bang sabihin nito ay magbabago na ang lahat? Rerespetuhin ka na nila ngayon? Nag-iisip si Elena bago sumagot. Ang respeto, hindi yan basta makukuha at tapos na. Kailangan mong kitain at pangalagaan. Pero, oo, may nagbago na talaga. Di naglaon, umabot na sa media ang kwento. Housekeeper cracks medical mystery, saves billionaire. Pero sinigurado ng security ng ospital na hindi siya maabala ng mga reporter. Nagpasalamat si Elena, hindi niya kailanman hinangad ang kasikatan. Isang linggo matapos ang kanyang pagkakatuklas, ipinatawag si Elena sa administrative offices. Doon sinalubong siya ni Dr. Catherine Navarro, ang Chief of Medicine ng ospital. Hindi na magaspang ang tono, professional na ito, maging maingat pa. Miss Moretti, panimula ni Dr. Navarro, ang ginawa mo ay naglagay sa ospital sa isang kakaibang sitwasyon. Ipinakita mong may pambihirang kaalaman ka sa medisina kahit wala kang clinical na posisyon. Tahimik na nakinig si Elena, alam niyang maingat si Navarro sa bawat salita. Hindi pwedeng balewalain ang kanyang kontribusyon, pero ang buong pag-amin dito ay nangangahulugang kinikwestiyon ang matagal ng sistemang may malalim na hirarkiya. Inaprubahan ng board ang isang formal na pagkilala at monetary bonus, dagdag ni Navarro. Gusto rin naming pag-usapan ang posibilidad na magkaroon ka ng papel na mas tugma sa iyong scientific na kakayahan. Isa iyong pagkilala, totoo, pero kalkulado. Isang pagbubukas ng pinto na hindi lubusang inaamin ang matagal ng pagkukulang sa sistema. Pantay ang tono ng sagot ni Elena. Salamat. Mahilig talaga akong matuto kahit hindi ko natapos ang aking edukasyon. Bukas ako sa mga posibilidad. Halatang nakahinga ng maluwag si Dr. Navarro sa mahinahong tugon niya. Ipinapaabot din ni Ginoong Russo na gusto ka raw niyang makausap kapag kaya na niya. Bumalik si Elena sa trabaho na may bagong pag-unawa. Sa ilang aspeto, nagbago na ang papel niya, pero nananatili pa rin ang mas malaking sistema. Isang tagumpay ay hindi sapat para buwagin ang lahat ng hadlang. Gayunpaman may nabago sa kanya at sa pananaw ng iba sa kanya. Pagkalipas ng isang buwan, nakatanggap siya ng mensaheng halos hindi kapanipaniwala. Gusto siyang makausap ni Leonardo Russo sa corporate office nito. Nagayos siya ng day off, pinili ang pinakamagandang damit, hindi uniforme, at nagtungo sa makintab na gusaling tirahan ng Russo Innovations. Hindi tulad sa ospital kung saan dati parang anino lamang siya sa pasilyo. Dito sinalubong siya ng may respeto at inihatid na parang isang panauhing kagalang-galang. Sa pinakataas na palapag ng makinang na tore, hinarap ni Elena ang isang binagong Leonardo Russo, mas payat, medyo maputla, pero alerto at buhay. Nang pumasok siya sa opisina nito, tumayo si Russo mula sa kanyang mesa. Miss Moretti, mainit ang kanyang bati. Maupo ka, pakiusap. Umupo si Elena, ganap na batid ang pagbabaligtad ng sitwasyon. Ang lalaking dati niyang pinaglilinis ay ngayon nag-aalok sa kanya ng upuan sa kanyang pribadong executive suite. Masaya akong makita kang gumagaling, sabi niya, kalmado ang tono. Ang gumagaling ay kulang pa, sagot ni Russo. Buhay ako dahil nakita mo ang hindi nakita ng iba. Tiningnan siya nito ng may tahimik na lalim. Ikinwento sa akin ni Doktor, hale ang tungkol sa background mo.
isang chemistry prodigy, scholar, na pilitang huminto sa pag-aaral dahil sa trahedya sa pamilya. Tumango si Elena, nagulat kung gaano kalalim ang pagkaalam niya sa kanyang kwento. Ang talino ay hindi dapat nasasayang, patuloy niya. Kaya ako naglunsad ng isang foundation para suportahan ang mga taong matatalino na naputol ang pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit ito nabuo at ikaw rin ang kauna-unahang benepisyaryo. Iniusog niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay isang buong academic scholarship para tapusin ang kanyang degree sa chemistry. Libre ang matrikula, libro at mga gastusin sa pamumuhay. Mayroon ding garantisadong internship sa Johns Hopkins Toxicology Department na hahantong sa full-time na trabaho pagkatapos ng graduation. Hindi ito charity, sabi ni Russo, inaasahan ang kanyang pag-aalinlangan. Ito ay isang investment sa isang natatanging tao. Idinagdag pa niya, pinirmahan na ng ospital ang part-time role mo habang nag-aaral ka at full-time pagka-graduate mo. Sabik silang kilalanin ng formal lang iyong kakayahan. Marahang hinaplos ni Elena ang mga papel, mga pahinang kumakatawan sa kinabukasang akala niyang matagal nang nawala. Ang mga anak ko, panimula niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Sagot na sa stipend ang buong childcare coverage, sagot agad ni Russo. Lahat ay inisip na namin. Ang natitira na lang na tanong, handa ka na bang ipagpatuloy kung saan ka pinigil ng buhay noon? Kinagabihan, tinipon ni Elena ang kanyang mga anak at ipinaliwanag ang oportunidad sa kanilang harapan. Sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang buong kwento. Niligtas mo ang isang bilyonaryo? Tanong ni Mateo, punong-puno ng paghanga ang tinig. Ginamit ko lang ang kaalamang patuloy kong inaaral, mahinahong sagot ni Elena. At ngayon, magsisimula tayo ng bagong kabanata, sama-sama. 2 linggo ang lumipas, pumasok si Elena sa pintuan ng Johns Hopkins, hindi bilang staff, kundi bilang estudyante. Binibigyan siya ng kanyang ID badge ng access sa mga lecture tuwing umaga. Sa hapon, suot niya ang hospital badge para sa kanyang internship sa Toxicology Department. Nang makasalubong niya si Doktor, halis sa hallway, tinanguan siya nito, formalidad na ang pumalit sa dating pagwawalang bahala. Si Dr. Morales naman, ngayon ay parehong mentor at kaibigan, ay patuloy ang suporta sa kanyang paglalakbay. Tinutulungan siyang makatawid mula sa pagiging invisible staff tungo sa pagiging kinikilalang eksperto sa pagsasanay. May mga kasong nakaabang na para sa iyo, sabi ni Dr. Morales isang hapon habang sila'y nagla-lunch. Yung mata mo sa detalye, wala silang kapareho. Sa tahimik na mga sandali, madalas maalala ni Elena ang parehong mga pasilyo at laboratorio ng ospital, mga lugar na dati tinatahak lang niya, bit-bit ang mop. Ngayon, tinatanggap ng mga lugar na iyon ang kanyang pananaw. Hindi galit o pagsisisi ang hatid ng alaala, kundi pasasalamat sa hindi inaasahang landas na nagdala sa kanya rito. Sa kanyang unang araw ng pagtulong sa isang komplikadong kaso ng toxicology, tumayo si Elena sa laboratorio na napapalibutan ng mga instrumentong dati nililinis lang niya. Ngayon ay hawak na niya ang kontrol. Suot ang puting lab coat, dama niya ang kakaibang halong pamilyar at paghanga, bigat ng isang pangarap na dati isinantabi pero ngayoy unti-unting natutupad. Kinuha niya ang patient file, binasa ang datos, nilapitan ito hindi lang gamit ang kaalaman sa libro, kundi gamit din ang matalas na pag-unawang hinubog ng mga taong obserbasyon. Alam niya kung paano makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kung paano hanapin ang linaw sa gitna ng kalituhan. Siyempre, hindi perpekto ang paglipat. May ilang kasamahan pa ring may bitbit ng dating pananaw sa hierarkiya ng ospital. Paminsan-minsan may nagugulat pa ring makita siyang nagsusuri ng sample sa halip na naglilinis ng sahig. Sa mga ganoong sandali, hindi siya sumasagot ng may galit, kundi kalmado.
Ang kanyang trabaho, matalas, tumpak at maaasahan, ang siyang nagsasalita. Bawat solusyong iniaalok niya ay nagbabago sa mga inaasahan. Sa silid-aralan, ang pagbabalik sa formal na edukasyon ay may dalang gantimpala at hamon. Medyo kalawang na ang akademikong wika. Malayo sa pakiramdam ang mga teoretikal na konsepto sa simula. Pero may tangan siyang bagay na bihira sa mga estudyante, karanasang totoo. Agad itong napansin ng kanyang propesor sa Advanced Chemical Analysis. Ang lapit mo sa mga problema ay mula sa pinakapayak, sabi nito. Nauunawaan mo kung paano ito gumagana bago mo pa masabi kung bakit. Ngumiti si Elena. Baligtad akong natuto, tugon niya. Aplikasyon muna bago teorya. Samantala, nagsimulang lumawak ang Russo Foundation. Ang scholarship na nagsimula para kay Elena ay lumago tungo sa mas malawak na inisyatiba. Sumusuporta sa mga estudyanteng napatigil ang pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Nang kapanayamin si Leonardo Russo tungkol sa bago niyang philanthropic venture, ibinida niya si Elena bilang inspirasyon. Ang katalinuhan ay hindi limitado sa degree o resume, aniya sa Business Week. Niligtas ako ni Miss Moretti hindi dahil sa titulo, kundi dahil hindi siya tumigil sa pag-aaral kahit walang pagkilala. Napaisip ako, ilan pa kaya ang tulad niya ang hindi natin napapansin? 6 na buwan matapos ang diagnosis na nagbago ng kanyang buhay at buhay ni Russo, inimbitahan si Elena na magsalita sa isang hospital conference tungkol sa pagpapabuti ng diagnostic practices. Nakatayo sa entablado, tumingin siya sa mga tao sa harap niya. Mga mukhang dati niyang nadaanan na hindi napapansin, ngayon ay naghihintay marinig ang kanyang boses. Obserbasyon, panimula niya, matatag ang tinig, ay hindi nangangailangan ng diploma. Minsan, sabi ni Elena sa silid, malinaw at buo ang boses, ang pinakamahahalagang pananaw ay nanggagaling sa mga hindi inaasahang lugar, mula sa mga taong sanay maging di mapansin na nakakakita ng hindi nakikita ng iba, dahil iba ang paraan ng kanilang pagdama sa mundo. Sa audience, tahimik na nakaupo si Doktor. Hale, komplikado ang ekspresyon, halong profesional na paggalang at hindi maipaliwanag na pagkalito. Naantig ang istruktura ng kapangyarihang pinaniniwalaan niya noon. Ngunit habang nagsasalita si Elena, tumango siya, tinatanggap ang katotohanan sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng presentasyon, habang nagsisialisan na ang mga tao, may isang batang babaeng tagahatid sa ospital na lumapit kay Elena nang may pag-aalinlangan. Umu-attend po ako ng night classes sa nursing, mahina niyang sabi, pero wala pong nakakaalam dito. Ang nakikita lang nila, yung suot kong uniforme. Agad na nakita ni Elena ang titig sa mata ng babae, ang tahimik na pag-asa, ang pagkabigo ng pagiging hindi napapansin, at ang matinding determinasyon na lampasan ang mga inaasahan. Ipagpatuloy mo lang, sabi ni Elena, may init sa tinig. Ang kaalaman ay para sa sinumang handang magsikap. Hindi ang titulo ang sukatan, at kung minamaliit ka ng iba, minsan yun ang lakas mo. Tumango ang babae, itinaas ang balikat. Isang maikling usapan, isang pinagsaluhang katotohanan, at marahil simula ng pagbabagong pananaw. Kinagabihan, nakaupo si Elena sa mesa sa kusina, tinutulungan si Maya sa homework sa agham. Ang parehong mesa na dati puno ng schedule ng paglilinis at listahan ng pamimili, ngayon ay puno ng mga lab reports at brochures ng universidad. Tumaas ang mga grado ni Maya na inspire sa halimbawa ng kanyang ina. Nay, tanong ni Maya, seryoso ang tono. Naisip niyo ba minsan na sana iba ang nangyari? Na sana hindi kayo tumigil sa pag-aaral? Nag-isip muna si Elena bago sumagot. Hindi nasunod ng buhay ko ang plano ko noon, pero tinuruan ako ng mga bagay na hindi tinuturo sa paaralan, kung paanong tahimik na magmasid, kung paanong magpatuloy kahit walang naniniwala, at kung paanong hanapin ang halaga ko kahit hindi ito nakikita ng iba. Ngumiti siya. Ang paglalakbay ay kasing halaga ng destinasyon.
Isang taon matapos iligtas si Leonardo Russo, nakatayo si Elena sa entablado sa seremonyang ipinangalan sa kanya ang paglulunsad ng Moretti Scholarship for Scientific Excellence, isang permanenteng pondo para sa mga nagnanais bumalik sa agham matapos maputol ang kanilang karera. Ipinakilala ang unang 5 scholar, isang dating delivery driver, isang landscaper, isang retail worker. Lahat may taglay na talento, lahat ay minsang napilitang itigil ang kanilang pag-aaral. Ngayon, may pangalawang pagkakataon na sila. Pinaalala sa atin ni Miss Moretti ang madalas kalimutan ng lipunan, sabi ni Russo sa mga naroon, na ang talino ay hindi lang makikita sa resume o sa mga titulo. Nasa araw-araw na tao rin ito kung handa tayong tumingin lampas sa halata. Habang tumayo si Elena upang tanggapin ang palakpakan, hinanap ng kanyang mga mata ang mga manonood. Napansin niya si Doktor Hale sa bandang likuran. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang iglap may tahimik na pag-unawa na lumitaw sa pagitan nila. Hindi lang kung gaano kalayo na ang narating ni Elena, kundi kung gaano rin kalaki ang pagbabagong naganap sa kanilang mundo. Tumango siya ng may tahimik na paggalang, isang kilos ng pagkilala, hindi lang sa tagumpay ni Elena, kundi pati na rin sa sariling pagbabagong loob. Kalaunan, habang iniikot ni Elena ang bagong research facility na itinayo ng foundation ni Russo, huminto siya sa harap ng isang plakang nakapaskil sa entrada. May nakasulat na isang simpleng quote, "Payak ngunit malalim." Ginamit ng foundation ang kanyang personal na tagumpay upang lumikha ng isang matatag na sistema ng pagkakataon para sa mga taong madalas baliwalain ang talino dahil lang sa kanilang uniforme, trabaho o inaasahan ng lipunan. Ang isang sandaling pagkilala sa isang babae ay naging pintuan para sa marami pa. Sa toxicology lab kung saan siya ngayon nagtatrabaho part-time habang tinatapos ang kanyang degree, nakilala si Elena bilang eksperto sa mga kasong hindi masolusyunan ng iba. Hinahangaan siya ng mga kasamahan dahil sa kanyang eksaktong pagsusuri at matalinong lohika. Pero alam ni Elena ang tunay na sikreto. Ang mga taong hindi siya napapansin noon ang nagsanay sa kanya kung paano tumingin at mag-isip ng iba. Natutunan niyang pansinin ang hindi nakikita ng iba, kuwestiyonin ang malinaw at basahin ang mga palatandaang madalas hindi napapansin. Ang dating pakiramdam ng pagiging invisible ang naging pinakamalakas niyang sandata. 2 taon matapos ang diagnosis na nagpabago ng takbo ng kanyang buhay, nakatayo si Elena sa kanyang graduation gown. Masiglang sumisigaw ang kanyang mga anak sa audience, maliwanag ang mga ngiti. Sa edad na 40, mas matanda siya sa karamihan ng kanyang mga kaklase. Mas mahaba ang kanyang naging paglalakbay, puno ng liko at sagabal na hindi dinaranas ng iba. Ngunit habang tinatawid niya ang entablado at tinanggap ang kanyang diploma, tanging pasasalamat ang kanyang naramdaman. Bawat sandali, bawat paglalampaso ng sahig, bawat maling akala ng iba, bawat tahimik na oras ng pagmamasid, ang humubog sa kanyang pagiging eksperto. Pagkatapos ng seremonya, niyakap niya ang kanyang mga anak. Mahigpit ang yakap ni Maya. "Napaka-proud ko sa iyo, Nay." Hinalikan siya ni Elena sa noo. "Tandaan niyo, ato palagi," sabi niya, "ang halaga ninyo ay hindi nakadepende sa tingin ng iba. Nasa inyo na yon, hinihintay lang ang tamang oras para lumiwanag." Kinagabihan, sa isang munting salu-salo, tumayo si Dr. Morales upang magbigay ng toast. Para kay Elena Moretti, sabi niya habang nakangiti, na nagpapaalala sa buong ospital na ang karunungan ay hindi palaging nanggagaling sa inaasahang lugar. Ngumiti si Elena pabalik, iniisip ang mahabang paglalakbay, mula sa pagiging hindi napapansin hanggang sa siya ngayon ang hinahanap. Buo na ang pagbabago ng kanyang katayuan, pero hindi niya kailanman kinalimutan ang kahalagahan ng pinagmulan niya.
Doon siya natutong makita ang hindi nakikita ng iba, matagpuan ang lakas sa katahimikan, at kilalanin ang talino kahit wala itong kasamang titulo. Sa kanyang opisina sa Johns Hopkins, na dati isa lamang sa mga silid na nililinis niya, nakalagay ngayon ang isang maliit na larawan niya sa lumang uniforme, naka-frame. Hindi bilang paalala ng kanyang pagtakas, kundi bilang pagpupugay sa lakas at karunungang nahubog sa mga taong iyon. Tumunog ang kanyang telepono. Isang ospital ang tumatawag, humihingi ng tulong para sa isang misteryosong kaso ng pagkalason. Sinagot ni Elena ang tawag na may kumpiyansa ng isang taong wala nang kailangang patunayan. Si Dr. Moretti ito, paano po ako makakatulong? Tama ang pakiramdam ng titulong iyon. Hindi basta ibinigay, kundi pinaghirapan sa isang landas na hindi karaniwan pero hindi rin maikakaila. Habang nakikinig siya sa tagapag-ulat ng kaso, nagsimula ng kumonekta sa isip niya ang mga detalye na baka hindi mapansin ng iba. Ang kanyang kakayahan, ipinanganak sa katahimikan at pinatalas ng karanasan, ay muling kailangan. At kung tumimo sa puso mo ang kwentong ito ng lihim na talino at matagal nang nararapat na pagkilala, marami pa kaming ibabahagi. Ibinibigay namin ang mga makapangyarihan at makatotohanang kwento kung saan ang mga hindi inaasahang bayani ay umaangat gamit ang talento, tiyaga at determinasyon. Linggo-linggo masasaksihan mo ang mga kwento ng tagumpay, pagkilala at tahimik na panalo. Mag-subscribe na para di palampasin ang mga kwentong tulad ng kay Elena, isang paglalakbay mula sa pagiging di pansin hanggang sa pagiging hindi na mapapalitan. Minsan, hindi ang karaniwang